Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at lalo tigit po sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ano po? So ang ating po pag-aaralan ay sinasabi po ng salita ng Diyos na ang Diyos daw po ay mabuti sa lahat ng oras. Ang Diyos po ay mabuti sa ating buhay. God is good all the time. Ano po? Alam niyo po ba yung kwento nung isang hari? Yan po ay, may kwento po ng isang hari. Yan ay nadinig ko din sa kaibigan nating mga pastor. So meron pong isang kaharian, siyempre may hari po doon, at ang ugali po ng hari, ang kanyang pinakang habitual o laging ginagawa, hilig, ay ang mangaso. Alam niyo po ba yung mangaso? Ano po? So, sa kanya pong pangangaso ay meron siyang paboritong tauhan na isa. Lagi niya po itong kasakasama sa kanyang pangangaso. Ano po? At kahit madalas na hindi sila nakakahuli minsan ng kanilang mga hayop na hinahunting, ang laging sinasabi ng tauhan niya sa kanyang mahal na hari ay, God is good all the time. May huli at sa wala, God is good all the time. Ang laging sinasabi ng tauhan sa kanyang mahal na hari. Ano po? At minsan, dumating po ang panahon na sa pangangaso po nung hari at saka nung kanyang tauhan, siya po ay na-aksidente yung hari. Ano po? Sa madalit salita, siya ay napapunta sa isang malalim na bangin at siya ay nalaglag at siya po ay naputulan ng isang daliri. Yan. Nung siya ay makuha ng kanyang tauhan, ang sabi na naman ng kanyang tauhan, God is good all the time. Ano po? God is good all the time and all the time, God is good. So, biglang nagpanting ang tainga ng hari. Parang nagalit. Ibig sabihin ba, naputulan na nga ako ng daliri, nalagdag pa ako sa bangin, mabuti pa din ang Diyos. Ibig sabihin ba, Kuya Ding, na-stroke ka na, mabuti pa din ang Diyos? Ano po? Ang ginawa ng hari, kinulong niya yung kanyang tauhan. Para bang naiinsulto yung hari. God is good all the time. Putol na nga ang kamay ng hari mo. God is good all the time pa. Para nga namang nakakaisulto. Di kinulong siya. Ano po? Sa madaling salita, nung pagkagaling nung kamay ng hari, hilig niya po mga aso ay, nangaso na naman siya. Kumuha siya ng dalawa niyang tauhan. Bagong tauhan niya. Isinama niya sa kanyang pangangaso sa bundok. Sa kanyang pangangaso, palibasa baguhan yung kasama niya, ay hindi po kabisado ang gubat. Sa kanyang paggagala sa gubat, nakarating po sila sa isang lugar na puro kanibal ang nakatira. Ang kanibal po ay kumakain ng kapwa-tao. Ano po? So sa kanilang pangangaso, bigla pong nahuli ng kanibal yung tatlong mag-aamo. Yung hari at yung dalawang tauhan. So nang mahuli, siyempre, gagapos silang lahat, nakagapos na, ay nakahanda silang kainin at lutuin. Ang inuna ng mga kanibal ay yung kanyang mga tauhan. Ano po? Kitang-kita niya habang ang kanyang mga tauhan ay kung papaano ito katayin. At humihingi ng tulong, sabi nila, mahal hari, tulungan mo kami. Paano sila matutulungan ng hari? Ay nakagapos din. Di po baga? At nakita niya nang ito ay katayin yung kanyang mga tauhan, lutuin at kainin. Tapos po, nung siya na ang susunod na kakatayin, biglang dumating yung pinakamata sa kanibal. Ang sabi, oras na ng ating pagsamba. Kailangan natin ng isang handog o hain, regalo sa ating mahal na Diyos. May mga Diyos-Diyosan po sila, may mga anito po sila. Kailangan natin maghandog sa ating Diyos-Diyosan. Ang sabi nung mahal na, yung pinakamataas sa kanilang tribo ng kanibal. Wala namang iba, kundi yung hari lang. Ang ginawa, kinalagan nila yung hari sa kanilang pagkakatali ng hari. At nilinisan. Inilagay sa harapan ng kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit nung mapansin ito nung pinakamataas sa pinuno ng kanibal, ang sabi nung pinuno ng kanibal, hindi pwedeng ihandog yan. Hindi pwedeng ihain sa ating Diyos yan. Magagalit ang ating Panginoon. Bakit? Putol ang daliri. May kapintasan. Siyempre, pag maghahain ka nga naman, kailangan perfect. Kahit pag ako bibigyan niyo po ng ulam, tatingin ko ibubula-bula na, o kaya ay malamig, hindi ko po tatanggapin talaga Ano po? Kung magbibigay kayo sa atin, yung bagong kulo, kahit lang talbos ng kamuti, basta mainit, masarap po yun. Ano po? Ang sabi ng pinuno ng kanibal, hindi pwede yan. Magagalit ang mahal na hari. Hindi ang ating Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng may kapintasan ang ating ihain.
So sa madaling salita ay pinakawalan yung hari. Ano po? Yung hari ay gutom na gutom, halos wala ng saplot, at nakauwi pa din sa kanyang kaharian. Nagkagulo ang mga tauhan niya, at siya ay binihisan, sa madaling salita, nagmukha ulit siyang hari. At naging hari ulit siya sa kanyang palasyo. Naalala niya yung kanyang tauhan na pinakulong. Sabi niya, nasa na ba yung tauhan ko yun? Tinanong niya mga kawal niya, nasan yung tauhan ko si ganito? Gusto ko siyang makausap, isama niyo ako doon. So isinama siya sa kulungan. Ano po? Ang sabi ng mahal na rin sa kanyang tauhan ay, sabi niya, oh, kumusta ka dyan? Yung tauhan, God is good all the time God is good. Aba, talaga. Pagkasabi niya ng ganon, ang sabi ng hari sa kanya, yes, God is good all the time and all the time God is good. Ang sabi ng tauhan, bakit po mahal na hari? Kasi first time niya nadinig sa hari yun eh. Bakit niyo po nasabi na God is good all the time and all the time God is good? Sabi niya, kasi, ang sabi ng mahal na hari, kami ay nahuli ng isang tribo ng kanibal. At ako sana ang ihahain sa kanilang Diyos-Diyosan. Ano po? Pero nang makita nila yung aking putol na kamay at kapintasan ko, ay hindi ako nila pinatay upang ihain sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi ng mahal na hari, totoo ang Diyos mo. Totoo ang Diyos natin. Ang Diyos ay God is good all the time and all the time God is good. Sabi na naman ng tauhan, God is good all the time and all the time God is good. Bakit? Sabi nung tauhan, kasi po kung kasama niyo ako nung time na yon, ay ako na mismo sigurado ang pinatay at inihandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil wala pong kapintasan yung tauhan. So kung pag-aaralan po natin ang takbo ng buhay natin, masaya, minsan malungkot. Ano po? Minsan maginhawa, minsan may hirap. Ano po? Minsan may lungkot, minsan may saya. Minsan ay maginhawa, minsan ay mahirap. Ano po? Pero ang lagi po nating tatandaan, ang pangako ng Diyos, God is good all the time. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. So kahit minsan tayo ay para bang ayaw ng mabuhay sa mundo, ano? May mga tao minsan na ganyan eh. Yung parang ayaw na mabuhay sa mundo, mabuti pang, hindi na ako sinilang, mabuti pang ganito ganyan. Kaya yung iba nagpapakamatay. Dahil po sa ang akala nila sa kanilang sarili, ang Diyos po ay hindi mabuti. Pero sa totoo lang, God is good all the time. And all the time, God is good. Kung maunawaan lamang po natin ang ikot ng mundo, ang takbo ng ating buhay, mapapatunayan natin sa ating sarili na ang Diyos po talaga ay mabuti. At ano man po yung dinadanas natin sa buhay, yan po ay bahagi lamang ng ating paglilingkod po sa Panginoon. Sapagkat bahagi na po ng buhay natin na tayo ay magkaroon minsan ng problema, minsan ay nalulungkot, minsan po ay may sakit, ano po, hindi may iwasan dahil tayo ay nasa mundo pang ito. Pero lagi pong sinasabi ng salita ng Diyos at yan po ay pangako sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Lagi pong God is good all the time. Kaya kung ano man po yung sitwasyon ng ating buhay sa panahon ngayon, ay wag po tayong malulungkot o mawawala ng pag-asa. Ang Diyos po ay mabuti. Anumang panahon, anumang pong sitwasyon ng ating buhay, So, ang sabi po sa aklat ng awit, 23:6, ano po? Ang sabi ay ganito, kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So, lagi po nating tatandaan na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay lagi pong nasa sa atin. Ano po? Anumang panahon, anumang sitwasyon po ng ating buhay, ang Diyos po talaga ay mabuti. Ano po? Kaya tama si Don Moen. Tama yung kanta ni Don Moen na God is good all the time. And all the time, God is good. So, ibig sabihin ba, kahit may punong-puno ka ng problema ngayon, ang Diyos ba ay mabuti? Ibig sabihin ba, kahit ikaw ay may sakit ngayon, ang Diyos ay mabuti? Ibig sabihin ba, kahit punong-puno ka pa ng utang ngayon, ang Diyos ay mabuti? Tapos hindi ka makabayad, ang Diyos din ay mabuti. O yung iba naman, may utang sa'yo, ayaw magbayad, ang Diyos ay mabuti. Ano po? Tapos po, ibig sabihin ba na minsan ay wala tayong pera, ang Diyos pa din ay mabuti? Ano po?
So lagi po nating tatandaan, anumang panahon, anumang sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos po ay mabuti. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, ay wala na po tayo sa mundong ito. Ganun lamang kasimple yun. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. At habang may buhay, God is good all the time. At yan ay patuloy ko pa din dinaranas po sa aking sarili. Patuloy ko pa din po iyang dinaraanan sa aking pamilya, sa aking buhay, na ang Diyos po talaga ay mabuti. Opo. Mabuti po ang Diyos sa bawat isa sa atin. God is good all the time po. Kaya wag po tayo magsasawa na tumawag sa Panginoon, wag po tayo magsasawa na maglingkod po sa ating Diyos dahil sa maniwala po tayo at sa hindi, napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kabuti at pag-ibig ng Diyos ay di magkukulang. Kaya po ang Diyos ay laging mabuti sa atin dahil mahal po tayo ng Diyos. Diba? Kapag nga ang tao mahal niyang kanyang kapwa, hindi niya ginagawa ng masama ay. Diba? Ay tayo, mahal po tayo ng Diyos, kaya ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Na kahit tayo lagi nagkakamali minsan, nagkakasala minsan, patuloy pa din ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wag po nating iisipin na para bang minsan tayo pinabayaan ng Diyos. Ano po? Bakit kaya kung kailang ako lagi naman sisimba? Lagi naman ako nagdadasal. Bakit ganito ang buhay? Oh, nananalangin akong ako'y pagalingin ng Diyos. Parang lalo yatang sumasakit ang aking balakang ah. Nagtataka ka pa eh, tanda-tanda mo na. Di ba? Pagtataka ka pa, buti kung ikay 12 anyos pa lamang at hindi ka talaga magkakaroon pa ng rayuma. Ay pero kung 80, 70, 60, 50, ay ako nga po magka-40 pa lamang ay talaga pong nasakit-sakit na po yung aking bulsa ay. Oh. Pero gumagaling naman sa biyaya ng Diyos. Di po ba? Oh. Kaya po ang mahalaga tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano po? At wag na wag po tayo mag-iisip na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Dahil kung ikaw ay pinabayaan ng Diyos, hindi na po hayaan ng Diyos na isilang ka pa sa mundong ito. Ano po? Hindi hayaan ng Diyos na makita mo ang ganda ng kanyang nilikha. Kaya ibig sabihin, laging mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang mga problema, pagsubok, kawalan, kahirapan minsan, sakit at karamdaman ay kakambal lamang po ng ating buhay. Kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. So tandaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ay laging kasama natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga po habang may buhay ay may pag-asa. Hanggat buhay ka, andyan ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Hanggat buhay ka, andyan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya mga minsan nagugulat ka sa mga nangyayari. Bakit? Dahil yan po ay sa pagsama sa iyo ng Panginoon. Di po ba? May mga problema minsan na talagang kapag wala ka sa Panginoon, laglag ka na eh. Diba? Sino ba sa inyo hindi nakakaranas ng problema at bibigyan ko? Oh, di ba? Ay, lahat po tayo nakakaranas ng problema. Pag sinabi mong hindi ka nakakaranas ng problema, mamumroblema ka sa akin ngayong araw na ito, kapatid. Ano? Kaya lahat tayo ay nakakaranas ng problema. Kaya lamang, ang pangako ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay laging nasa sa atin. Ibig sabihin, anumang problema natin, anumang sitwasyon at panahon ng ating buhay, tayo po ay iniingatan ng ating Panginoon. Ano man ang kailangan mo sa iyong sarili, ano man ang kailangan mo sa iyong buhay, kapag nakikita ng Diyos na kailangan mo talaga, ay ibibigay po yan sa atin ng Panginoon. Kaya hindi po dapat tayo magduda na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Baka ikaw lang nagpapabaya sa sarili mo. Pero ang Panginoon, kailanman, hindi po yan nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Kaya naman, ang sabi ni Haring David, siya ay mananahan sa bahay ng Panginoon habang nabubuhay. Ibig sabihin, hindi po siya aalis sa paglilingkod sa Diyos. Dahil nakikita po ni Haring David
yung kabutihan po ng Panginoon sa kanyang buhay. So bilang mga anak po ng Diyos, dapat ay makita po natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? At wag na wag po tayong aalis sa gawain sa tahanan ng ating Panginoon. Tayo tumayo, tayo nalangin. Salamat po, O Diyos, muli ng marami sa inyong biyaya at mga pag-iingat po sa bawat isa sa aming Panginoon. Purihin po, O Diyos, ang inyong dakilang pangalan. Kayo na po, O Diyos, ang mataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Kung kami man minsan ay nagdududa po sa inyo, O Diyos, salamat po sa inyong kabutihan, pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa, at kayo mataas sa buhay ng bawat sa amin. Upang niyo po kami ingatan sa isang linggo na kalipas, mas lalo tigit, O Diyos, sa isang linggong aming harapin. Ingatan niyo aming mga mahal sa buhay at kapatid na wala dito. Sa inyo lahat nakapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Kaligayahan ko ay nag-uumapaw sa ganda ng paligid na aking nakikita. Malinaw na nagsasabing may Diyos na lumikha. Ako ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Kaligayahan ko ay nag-uumapaw sa ganda ng paligid na aking nakikita. Malinaw na nagsasabing may Diyos na lumikha. At sa aking paglalakbay, ako ay mayroong nakasabay. Isang malaking bagyo ng problema, ngunit sa akin ay balewala, pagkat ang Diyos ay aking kasama. Nais kong malaman nyo, kaibigan ko, masarap maglakbay sa mundo kung kasama mo ay si Jesucristo. Sasamahan ka hanggang sa dulo. Ko ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Kaligayahan ko ay nag-uumapaw sa ganda ng paligid na aking nakikita. Malinaw na nagsasabi may Diyos na lumikha. At sa aking paglalakbay, ako ay mayroong nakasabay. Isang malaking bagyo ng problema, ngunit sa akin ay balewala, pagkat ang Diyos ay aking kasama. Nais kong malaman nyo, kaibigan ko, masarap maglakbay sa mundo kung kasama mo ay si Jesucristo. Sasamahan ka hanggang sa dulo. Nais kong malaman nyo, kaibigan ko, masarap maglakbay sa mundo kung kasama mo ay si Jesucristo. Sasamahan ka hanggang sa dulo. Sasamahan ka hanggang sa dulo. Sasamahan ka
hanggang sa dulo. Tandaan po natin sa mundong ito, tayo isa lamang estranghero o manlalakbay. Ngunit kapag kasama natin ang Diyos, sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa dulo ng ating buhay.